Hey there mga my love Sagittarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babes. So, before we start this reading of yours, no reminders po muna na hindi ito for everybody. So, just pick up only the messages you think are for you. At syempre, kung feel connected ka and so drawn doon, then you can claim those messages. And if not, please leave the rest behind. Kasi baka ito ay para sa iba. And syempre, bago tayo magsimula, nabatiin ko muna ang lahat. Hi and hello sa mga newbies or new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. Tuloy po kayo dito. At sa mga returning na mga viewers and subscribers, thank you sa inyong walang sawang support. And kung hindi nyo pa po knows, meron pa po tayong other channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya naman, kung interesado kayong tumambay din dyan, then kita-kita din tayo there. So yun nga ang content natin is ating aalamin. Ano ba yung mga worries or alalahanin ninyo, Sagittarius? At hihingi rin tayo rito na advice no, coming from your angels and guides right here kung paano nyo i-deal or ma-overcome. So, let's get into your reading. So, tandaan ninyo, wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT. Lahat po kayo welcome dito. At syempre, pwede nyo rin pagpalit-palitin yung roles if you want since this is general reading. And of course, at the end of the day, you always have your free will with you na free nyong gamitin anytime, anywhere. So, let's get into your reading. Archangel Michael, thank you so much. Together with the angels and guides, pwede po ba namin malaman ano tong mga alalahanin or worries ni Sagittarius? And pwede rin po ba kami makahingi ng advice at mga pwede ninyo ritong sabihin no, para pwede nilang gawin to overcome it or to deal with it. So, thank you so much. This reading is intended for my Sagittarian people. This reading is intended for my Sagittarian people. Sagittarius. Okay, so let's go ahead and check these messages here for ya, Saji. So, meron kayo dito guys na Emperor's energy. Present din dito ang World Card energy. Now, you already got two major arcanas na. We now have the Three of Coins energy. Third major arcana is this Magician energy. Two of Wands energy. Yan no, apat na, no? Temperance energy. Bottom of the deck, we have here the Lovers and liman na nga, no? With this Queen of Wands energy. Pero, meron pa sa ating pinapakita rito, no? Kaya natin tiningnan yung sumunod, no? Double energy. Yan. Meron ka marami ditong major arcanas, kaya dapat mo talaga ito na parang paghandaan at pakinggan mabuti, no? Kung ano yung gustong sabihin sa'yo dito ng inyong mga angels and guides. So, nakikita ko dito na isa sa mga alalahanin mo rito, no, or wini-worry mo rito, Sagittarius, is that meron ka ditong parang bagong sinimulan lang. So, hindi ko alam kung nagsimula ka ba ng bagong negosyo, nagsimula ka ba ng bagong trabaho, or nagsimula ka ng isang bagong pag-ibig. Yung iba naman pwedeng hindi pag-ibig or hindi kakapasok sa isang pag-ibig or relasyon, pero yung iba pwedeng pumasok sa isang bago. Sabihin natin ganito, ex-boyfriend mo na siya kasi mag-asawa na kayo ngayon. No? Or ex-girlfriend mo na siya kasi ngayon mag-asawa na kayo. Parang ganun. New beginning kung tawagin. May sinisimulan kayo dito, no? Pero mukhang ikaw ito na parang nagkakaroon ka dito ng klase ng energy kung saan may hesitation or may resistance akong nakukuha sa'yo. Parang natatakot ka dito. Ano ba yung mangyayari kapag tinuloy-tuloy ko to? Parang ano na ngayon? Parang ganun yung nangyayari dito sa energy mo. Na parang ngayon na pumasok na ako sa mundo ng pag-aasawa, ano na ngayon? Paano ko to haharapin? Kaya ko ba to? Kaya ba namin tong mag-asawa? Yan, no? Or kung ito man ay bagong trabaho, isang malaking kumpanya ito, isang bagong mundo ito, kaya ko bang makipagsabayan sa iba? Yan, no? Paano pag may competition dito? Paano ako makakasabay? Yan, no? May ganong klase ng energy, no? Or sa larangan ng negosyo, maaring ganun naman sa iba, no? Posibleng may wini-worry kayo rito na parang ang ganda ng negosyong napili ko, maganda at pinapatronize naman ng mga tao.
sinusuportahan naman nila yung produktong binibenta ko or sinesell ko dito na services, pero hanggang kailan kaya ito? Kung mapapansin mo, may isa ritong common denominator, yan o, hindi tayo rito nag-uusap ng math. At wala rin po kayo sa mathematics na subject. Pero ang ibig kong sabihin na common denominator is meron ditong iisa lang na parang tinutumbok no ng lahat ng yan. Nagsisimula kayo ng new beginning, maparelasyon, kaperahan, trabaho, or negosyo man yan, or personal ninyong buhay. Pero nababalutan kayo rito ng fear or takot. Na una sa lahat, kailangan yung tanggalin yun. Okay? At mag-focus kayo sa present moment kung paano nyo pa mas papalawigin, mas pagagandahin, mas i-establish ang relasyon mo with your wife now or with your husband now or with your ka-in relationship now if you're just starting here a new relationship or kung paano mapalilawigin or pagagandahin pa ang iyo ritong kaperahan no kung yan man ay usaping money related or work related, business related issues or things naman. So, nakikita ko dito, no, na una sa lahat, kailangan mong tanggalin dito yung takot at huwag ka masyadong mag-isip, huwag ka ring mag-overthink, no. Basta ang isipin mo lang dito, no, is ano pa yung pwede kong gawin, paano ko mapapaganda pa more ang negosyo ko or paano ko pa mas ma-raise yung skills ko or paano ko ba ma-enhance yung skills ko para sa trabaho na to. No? Kumbaga, always think of that positive side, no? And fill up your own vessel. Which means, gumawa ka ng mga actions dito na tingin mo makabubuti at makatutulong sa'yo na ma-improve pa yung alam mo or mas ma-improve pa yung anumang area ng life na yan na new beginning na kakasimula mo pa lang, no? Mapapag-ibig, I mean, mapatrabaho, mapa-negosyo, yan, no? So, maliban diyan, nakita ko rin dito mga babes, no? Isa sa mga inaalala mo rito, no, is posibleng yung iba sa inyo, ang tagal-tagal nyo na dyan sa trabaho ninyo. Nakabuo na rin kayo diyan ng parang parang halos family, no, may mga nakakasama kayo nakikwentuhan, matatagal na na parang mga naging katrabaho na naging mga kaibigan niyo na rin, lalo na kung sobrang tagal niyo na nagtatrabaho diyan. Pero mukhang meron diyan na parang nahihirapan kayo na parang ma-detach siyan or maalisan, no? So, nakita ko rito na parang meron dito na opportunity for growth, maaaring sa ibang trabaho, sa ibang offer na may kinalaman sa pera. Pero mukhang hindi mo maiwan-iwan yung lugar na yan kasi, I mean, yung trabaho na yan kasi may mga nakasanayan ka ng ginagawa dyan. Lalo na parang nagkaroon ka na rin ng attachment sa mga katrabaho mo. Parang tinuturing mo na silang family. So, nakikita ko dito na ang worry mo is dahil naka-attach ka sa kanila, ang iniisip mo, pagka tumawid ka sa isang bagong trabaho, baka hindi ka matanggap ng mga magiging katrabaho mo kagaya ng kung gaya ng paano ka tinanggap ng mga nakasama mo sa trabaho before. So, this is you, nakikita ko rito. Although money is important, no, nakikita ko rin dito that pakikisama is also important and having a harmonious connection with your work colleagues, no, or mga katrabaho mo is somewhat important din sa'yo. So, nakita ko rito na meron ka rito mga nahihirapan ka rito na parang iwanan or bitiwan, no, kahit na parang nakikita mo yung ganda ng opportunity ng isang bagay, no? So, ang tawag kasi dun attachment mga babes, no? Pero kasi, the more, spirits are saying, the more na maglilinger ka sa same thing na same or usual na nangyayari sa'yo everyday, kung yan man ay work-related, and you tend to connect with the same people, same lang din yung mangyayari sa'yo. So, nakikita ko rito that you are eyeing for that changes or big changes, especially sa yung financial. At ito na nga yung opportunity na yun, no? Hindi naman mawawala yung mga tao na yan. Pwede ka pa rin kumunik sa kanila, makipagkamustahan. Lalo na ngayon, advanced naman ang ating technologies. Pwede naman na tayong gumamit ng mga social media platforms and softwares, applications, no? Mobile phones, no? Internet, uso na yan ngayon, online and all of those things. Kaya naman pwede ka pa rin mag-get in touch sa kanila, no? Pero yun nga mga babes, no, kailangan mo rito na i-improve at magkaroon na ng progress sa iyong life kasi
Gano'n talaga 'no, kailangan mo rito 'no, na minsan sa journey mo na kailangan mo pumili ng ibang direksyon para mas maging maunlad ka, 'yan. So, maaaring may mga bago ka ritong makikilala, nakikita ko rito, mga bagong makakatrabaho, magiging bagong mga alyansa or mga kaibigan ang nakikita ko rito na susuporta sa'yo in the future. Mga bagong kakilala nakikita ko rito na magiging dagdag sa iyong soul child. Yan, 'no. Hindi ko sila nakikitang sakit ng ulo sa'yo, bagkus nakikita ko pa nga sila ritong susuporta at tutulong sa'yo. So, maliban diyan sa Sagittarius, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na posibleng natatakot ka rito na magoyo or parang maloko or ma-twist dito 'no, kung ano man yung bagay na hindi mo masyadong alam. Kasi nakikita ko rito na parang meron ka rito, alam mo yung parang ano, mga babes 'no, sales talk. Ganito yan, example. Kunyari pumunta ka dun sa supermarket 'no, tapos interesado ka dun sa binibenta nilang produkto 'no. Ang nakikita mo yun lang, kunwari sabihin natin, ay plancha, ang ganda kahit wala palang ano, walang patungan, puwede mo palang plantsahin 'tong damit mo, yung mga gano'n 'no. Pero kung ano lang yung mga parang nakikita mo, yun lang din yung sinasabi niya. Pero yung ibang mga disadvantages ng produkto na yun 'no, hindi mo alam. So, natatakot ka rito na baka 'pag meron ka ditong triny na bagay 'no, maaaring mag-failed yun or maaaring, pagsisihan mo. Yun ang nakikita ko rito 'no, pagsisihan mo 'no, kung yan man ay bibilhin mo or pagsisihan mo rito 'no, na triny mo yang bagay na yan. So, kung ano man yan, more likely nakukuha ko rito, hindi yan pag-purchase ng gamit 'no, pero yun ang in-example ko. Pero ang pinaka nakikita ko rito, high potential, possible na natatakot ka rito na ma-trick 'no, ng isang trickster or ng isang manloloko rito 'no, manggagancho 'no, na tao. So, nakikita ko rito mga babes na medyo nahihirapan kang magtiwala with tao 'no, at nakikita ko na ang huling pagkakatiwalaan mo ay ang tao. Parang mas kaya mo pang pagtiwalaan ang ipis kaysa sa tao. Kung ang reading na yun or ang mensahe na yun ay para sa'yo. Yeah, because ilang beses ka na rin 'no, multiple times ka na rin bini-trade ng mga taong pinagkatiwalaan mo noon at mukhang yun ay may kinalaman sa pera. Ngayon, siguro may mga balak ka rito or may mga plano ka na may kinalaman sa pera pa rin or baka naman sa ibang bagay pero natatakot ka rito na muli ka rito na ma-traidor 'no at maloko, 'yan. Kaya iniiwasan mo na ito ay mangyari. Kasi parang meron dito mga babes na parang hindi ka masyadong, hindi mo alam yung masyadong background tungkol dun. So, kung ganyan ang sitwasyon mo, sinasabi rito 'no, na advice na alamin mo muna ang background niyan, yung mga parang mga iba pang informations 'no, mangalap ka pa 'no. So, dito hindi naman kailangan magmadali lalo na kung ito ay usaping pera. Okay? Kung may hindi ka maalam, puwede kang magtanong sa kung sino yung mas, may alam tungkol sa bagay na 'yan 'no, at huwag ka lamang dito kumonsulta sa iisang tao, mm, okey? Kasi yung nalalaman mo ay posibleng yun lang yung bagay na gusto niyang sabihin sa'yo, pero yung iba pang mga importanteng bagay ay posible niya ritong hindi banggitin sa'yo 'no. In short, may energy po siya ritong manggagancho. Kaya kung sino man 'to, posibleng hindi mo siya kilala, pero mukhang kilala ka niya kaya nga target ka niya. So, nakikita ko dito na posibleng meron kayong parehas na kakilala 'no, at mukhang dun sa kakilala na yun 'no, na naging dahilan or naging bridge kung bakit mo siya rito kinakausap. So, usapin man itong pera, mas lalo kang mag-ingat kasi hindi ko nakikitang dapat mo siyang pagkatiwalaan, 'yan. At saka huwag mong balewalain yung intuition mo, yun din yung sinasabi ng universe dito. Kasi kaya kami ganyang klase ng pakiramdam, ano man yung tawag diyan, yung iba ang tawag diyan kutob. Eh, huwag niyong balewalain yung kutob ninyo 'no, kasi ibig sabihin niyan may pinapahiwatig yan sa inyo na huwag kayong magtiwala sa isang bagay or sa isang tao kung ang pakiramdam ninyo ay iba sa okey, sa gusto ninyong paniwalaan 'no or sa gusto niyo ritong mga or sa naririnig ninyo I mean na mga bagay. So, 'yan. Maliban diyan 'no, Sagittarius, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na mukhang sa love meron kayong two options right here when it comes to suitors or mga manliligaw 'no, at hindi ko maitatatwa na yung isa 'no, ay ang iyong ex, the one you had history with.
no? So, nakikita ko dito that yung iba sa inyo, you will be at a crossroads right here kung sino man yung pipiliin mo, no? Para rin sa mapupunta sa mga crossroads, nakita ko na may feelings pa kayo sa ex mo. Pero para rin naman sa wala nang feelings sa ex nila, no? Dito, ang magiging crossroads ninyo ay walang iba, kundi yung worry na lumalabas is kung ready na ba kayo na pumasok sa isang relationship. Because this is appearing here as new love. Yan. So, yung iba na nakikitaan pa rin ng feelings nila para sa kanilang ex nyo, yun nakikita ko rito maguguluhan kayo. Yung iba naman may new love na lumalabas nga rito, pero ang tanong, ready na ba kayo, no, for that type of new connection, no? So, spirits are saying, no need to rush, no? At hindi naman kailangan magmadali, no? Lalo na kung babalikan nyo yung ex ninyo kasi may warning sign tayong nakikita dito, no? Na ang ex mo na yun pa rin ang dating ugali ay siyang yun pa rin ang ugali ngayon. Kaya naman, kung nararamdaman mo at sinasabi ng intuition mo rito na isa siya rito na walang pagbabago noon at ngayon, then hindi ka nagkakamali. Dahil hindi pa rin talaga siya nagbabago. Yun yun. Eh, so yeah, ito yung mga mensahe na nakuha ko para sa iyo, Sagittarius. Maraming salamat sa oras mo. Mali ako po sa yan. Sarang iyo, love and light. Ano?